Kaibigan, kapatid, nandito na naman tayo sa God's Word and Prayer. Sabi dito sa Psalms 91:14, "Because He loves me, therefore I will rescue Him, and I will protect Him, for He acknowledges my name." So wow, kapatid, kapag mahal natin ng Diyos, i-rescue niya tayo at i-deliver niya tayo sa anumang mga sakuna, sa anumang mga problema. Minsan, may mga mensahe na nagsasabi sa atin na kailangan mahalin mo ang Diyos, kailangan si Lord ang first mo. Parang demand, no? Parang obligado ka. Shotgun marriage, kumbaga. So, hindi ganun si Lord. Kapag binabasa natin ng Bible, lagi nating tatandaan na hindi natin dapat basahin ang parte lang, pero basahin natin ang lahat ng buong buo. So, sinasabi din sa 1 John 4:19 na we love Him because He first loved us. So, kaibigan, kapatid, hindi ka dapat mag-focus sa pagmamahal mo sa Kanya. Dapat ang focus mo is yung pagmamahal niya sa iyo. Minsan medyo may kayabangan tayo na dapat yung pagmamahal natin ang focus natin sa Kanya. All that is parang truth, pero hindi yan yung truth na magsiset us free. Ang truth is, yung pagmamahal ni Lord sa atin ang magbubunga ng pagmamahal natin sa Kanya. Ang pagmamahal natin sa Kanya ay prutas lang sa pagmamahal ni Lord sa atin. So isipin mo, kaibigan, na Jesus died for you. Jesus shed His blood for you. Jesus gave His all for you. Wow! Pag iniisip mo yung, Lord, grabe, binigay mo yung buhay mo sa akin para magkaroon ako ng abundant life. Diba? Ngayon, yung pagmamahal natin sa Kanya magiging natural na. Diba kapag feel mo in love ka sa isang tao, hindi ka na kailangang sabihan na, oh, magbigay ka ng chocolate, magbigay ka ng flowers, or ano pa ba yung mga magaganda mong pwedeng gawin doon sa tao. Diba? Nagiging natural na lang. So, kaibigan, focus on the love of Jesus for you sa sitwasyon mo. Don't focus on yung mga dapat mong gawin. Isipin mo na He so loves you. You. Kung ikaw ito, can I pray for you? So Lord, in the mighty name of Jesus, alam niyo po kung sino yung tao na nasa kabilang side ng phone na ito. Maybe nasa stuck siya sa traffic ngayon, maybe nasa opisina siya, maybe nasa kwarto siya nag-iisa, umiiyak. Or maybe in pain siya, may sakit, nasa ospital. In the mighty name of Jesus, I pray, Lord, puntahan mo siya. Lord, rescue him, rescue her. In pain man siya, in Jesus' mighty name, I pray for healing. I pray for provision. I pray mula sa taas ng ulo mo hanggang sa paa mo. In the mighty name of Jesus, you are healed. Magaling ka na. Jesus is touching you. Jesus is embracing you. The Holy Spirit is healing your body. Nagpapasalamat kami. Ikaw ang nagbibigay ng provision. In the mighty name of Jesus, Lord, walang imposible sa iyo. Lord, rescue this person, Lord, kasi mahal na mahal mo siya. I-reveal mo, Lord, yung pagmamahal mo sa Kanya. Hindi man niya ito nakikita at hindi man niya ito nararamdaman. Lord, ibigay mo yung faith mo para magkaroon din siya ng faith, para makita niya na mahal mo siya at hindi mo siya iiwan, hindi mo siya pababayaan. In Jesus' mighty name, Amen. So kung na-bless ka sa video na to at meron kang alam na tao na nangangailangan nito, like and share lang po. God bless po. See you.